Hello guys, welcome. So ngayon ang itatanong natin ano yung energy niya sa iyo kahit hindi kayo nag-uusap, okay? Ayan, so start na tayo. Ay siya nga pala mag-ingat kayo ha kasi merong gumagaya sa aking account, okay? Parehong-pareho ng profile ko. Kaya lang magkaiba lang kami ng name Ako encourage 888, yung kanya encourage pahina. So hindi ako yung encourage pahina ha. Kaya mag-ingat kayo. Ayan, kapag nanghihingi ng pera or something na humihingi ng donasyon or kay kukontakin para mag-personal reading sa kanya. Hindi po ako yun ha, hindi po ako nagpe-personal reading. Ayan. Para sa kaalaman ninyo, hindi ako nahingi ng pera, hindi ako humihingi ng donasyon, hindi ako humihingi ng load, at hindi rin ako nagpe-personal reading, baka mamaya ma-scam kayo. Ayan, doble ingat na lang po kayo, ayan, start na tayo. So, yung encourage pahina, hindi po ako yun. Ayan. Kung kayo man nakapollow sa aking Facebook, ang aking Facebook po ay encourage888 din po. At ang aking TikTok ay encourage888 din. So, yung aking Facebook page ay nasa 208,000 followers na po. Okay? Start na tayo. So, doble ingat po tayo sa mga scammer, sa mga mahal kong manonood. Ayan, doble ingat po. Ayan, masyado na ako mahaba magsalita, okay? So, ngayon, itatanong natin, ano ang energy niya sa'yo kahit hindi kayo nag-uusap? Ayan. Ano ba yung energy ng person mo kahit hindi kayo nag-uusap? Give me the message. Ano yung energy nyo kahit hindi kayo nag-uusap? So, dito, lumabas yung 2 of Wands and the 7 of Cups. Ito yung energy niya sa'yo kahit hindi kayo nag-uusap ha. So, ibig sabihin, meron siyang kawalan ng direksyon. Na nakikitaan ko rin dito, walang katiyakan tungkol sa'yo o sa relasyon ninyo. Hindi siya sigurado kung dapat pa ba niyang ilapit yung sarili niya sa'yo o panatilihin yung distansya. So, ito rin yung nagpapakita ng internal conflict. Para bang gustong kumilos pero natatakot sa posibleng result. Ganon. So, dito, marami siyang choices o distraction na nasa isip, pero hindi lamang, kumbaga, hindi lamang ikaw yung nasa puso't isip niya rito. Baka may iba rin siyang iniisip or pwede rin iniko-consider kang option, okay? So, lumalabas dito, merong emotional clarity na kailangan niya, pero nalilito siya sa dami ng posibleng desisyon, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, kahit hindi kayo nag-uusap ng tao na to, meron tong internal focus, okay? Baga, internal na focus pagdating sa'yo. So, meron tong halo ng pagnanasa, pag-aalinlangan, or pwede rin kawalan ng malinaw na direksyon, okay? So, dito, lumabas itong 6 of Pentacles reverse and the Judgment, okay? Reverse. So, ibig sabihin, meron akong nakikitang subconscious level. May imbalance sa pag-itan niya at sa'yo, okay? Maaring nararamdaman niya na hindi patas yung dynamic ng connection ninyo. Para bang lagi siyang nagbibigay o laging ikaw yung nakikinabang, ganon. So, dito, sa Justice Reverse, meron akong nakikitang bias or pwede ring denial. Maaring tinatanggihan niya yung katotohanan tungkol sa nararamdaman niya o sa relasyon mo, okay? Ayaw niyang harapin yung responsibilidad. So, nakikitaan ko dito, meron tong epekto ng kanyang action, okay? So, dito, hindi siya ganap na honest sa sarili niyang nararamdaman sa'yo. So, lumalabas dito na may energy ng pag-iwas sa katotohanan at emotional imbalance, okay? So, dito, lumalabas din tong the High Priestess reverse and the 9 of Pentacles upright. So, ibig sabihin dito, na hindi, meron siyang mga bagay na nararamdaman sa'yo na pinipigil or pwede rin hindi niya gustong aminin. Ganon. So, ibig sabihin, pwede rin itong indikasyon ng hidden motives or pwede rin hindi nagpapakita sa labas at hindi nagpapakita ng labas
Kumbaga, hindi nagpapakita sa labas ang totoong damdamin niya. Ganon. Parang tinatago yung kanyang totoong nararamdaman. Ganon. So, dito, no, lumalabas din dito sa Nine of Pentacles sa Pride. Meron akong nakitang sense ng self-sufficiency, okay? Para bang alam niya na kaya niyang mag-stand alone at hindi niya kailangan ng affirmation mo para sa self-worth niya. Ganon. So, nakikita ko dito, conflicted siya. Meron naman desire at interest, pero may pride or pwedeng independence streak, okay? Na pinipilit niyang ipinapanatili. So, hindi siya madaling mag-open kahit malalim yung kanyang nararamdaman sa'yo, okay? So, dito, lumalabas din dito sa Four of Pentacles reverse, and the Eight of Pentacles reverse, and the Seven of Pentacles reverse. So, lahat sila naka-reverse dito, no? So, may tendency siyang bumitaw dito. Excuse me. So, meron siyang tendency bumitaw dito. Okay? So, nakikitaan ko dito yung bang tipo na hindi palaging sa tamang paraan, ano? Pero ito yung energy ng fear of loss. Kaya minsan nagiging clingy or protective sa sarili. Ganon. So, nakikitaan ko rin dito sa Eight of Pentacles reverse. Hindi siya nakakapag-effort ng consistent sa connection ninyo, ano? Kulang yung initiative or dedication niya. So, sa pag-usad pagdating sa relasyon ninyo. So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Pentacles, ano? So, ibig sabihin, meron tong frustration at impatient. Kumbaga, para bang ini-evaluate niya kung sulit ba bang pinaghihirapan or yung mga sulit pa ba yung pinaghihirapan o ang oras na inilalagay sa'yo. Mga ganun, ano. May interest siya pero hindi stable yung commitment niya. Kumbaga, iniisip niya, sulit ba yung energy at emotion na ibibigay niya para sa'yo. Ganon. So, nag-iisip. So, nakikitaan ko rin dito sa Knight of Pentacles reverse and the Knight of Cups dito and the Page of Wands reverse. Okay? So, lahat naka-reverse ito, ha. So, ibig sabihin, itong taong ito, mabagal siya, hindi siya consistent sa pagpapakita ng effort, ano. So, may stagnant siya dito. So, nakikitaan ko dito, naka-stuck siya at hindi kumikilos, ganon. So, dito, sa Knight of Cups reverse, emotion niya na naiipit, ito lang nakikita ko, no. Kumbaga, maaaring may romantic feeling siya, pero hindi niya kayang ipakita sa iyo, o hindi niya alam kung paano. Ganon. So, dito sa Page of Wands, so, reverse dito, meron akong nakikitang, ano, yung mga tipong hesitation sa initiating something new. Ganon. So, para bang may fear of rejection. Okay? So, takot sa responsibilidad ng pagpaparamdam. Ganon. So, takot sa responsibilidad ng pagpaparamdam. Okay? So, kahit ba may nararamdaman siya, hindi ito kumikilos, ano? So, nakikitaan ko dito na nagpapakita ng interest sa practical or romantic na paraan. Energy niya sa'yo, no? Mostly internal, hindi external, okay? So, nakikitaan ko rito, no? Sa Six of Cups reverse. Minsan may social block o jealousy. Maaring may factor sa mga kaibigan or social circle, ano, na nakakaapekto sa pakiramdam niya sa'yo, okay? Posibleng may comparison sa ibang tao or pwede rin may regret na hindi nagiging maayos yung connection ninyo, okay? So, nakikita ko dito, meron nung nakikitang external influences or social pressure na nakakaapekto sa nararamdaman niya. Kaya, hindi siya nagiging open o malaya sa emosyon, okay? So, nakikitaan ko dito, conflicted at confused tong tao mo. Hindi siya sigurado sa nararamdaman niya sa'yo at sa direksyon ng connection ninyo, okay? Kumbaga, nakikita ko dito, may interest siya, pero maraming iniiwasan sa truth or suppressed feelings, ganon. So, nakikita ko dito, pride and napaka independence ng tao na to. May desire siya, kaya lang, pinoprotektahan niya yung sarili niya, ipinapakita yung self-sufficient niya, okay? So, lack of action tong tao na to, kahit ba mayroon itong nararamdaman, hindi siya consistent sa pagpapakita o pagbibigay ng effort sa'yo. So, lumalabas din dito, meron nung nakikitang influences or pwede ring pressure. Pwede ring meron social at internal pressure na nakakapekto sa emotional expression ng tao na to.
So, nakikitaan ko dito, itong tao mo, no, meron tong internal conflict, nag-hesitant siyang kumilos. Kahit na hindi kayo nag-uusap, nakatuon siya sa'yo sa subconscious level. So, ibig sabihin, mas maraming hesitation, itong tao ito, pwedeng iniingatan yung sarili, confusion, kung merong confused, okay? So, nakikitaan ko dito, confused to sa pagpapakita ng kanyang nararamdaman, okay? Ayan, ito na yung nakikita ko. So, titingnan natin, meron pa bang naghihintay na future sa inyong dalawa? Okay? Kung ano ba yung mga nangyayari niyang gawin sa'yo sa future? Okay. Ayan, start na tayo. Anong maaari niyang gawin sa'yo sa future? Anong maaari niyang gawin sa'yo sa future? Magpaparamdam ba to o mananatiling passive? Okay? So, tingnan natin, magpaparamdam ba siya o mananatiling gana rin na lamang siya? In your future, magpaparamdam ba to o mananatiling gana rin? Dalawang beses lumabas yung Justice Reverse. So, lumabas yung Three of Swords reverse dito, Ten of Wands reverse, and Justice. So, ibig sabihin meron nung nakikitang healing. Yung iba sa inyo, meron paghihilom. Meron ditong pagbabalik ng emotion mula sa dating sakit. Maring natuto siyang patawarin o bitawan yung nakaraan, Kumbaga, may willing na siya na mag-move on emotionally dito, okay? So, dito, sa Ten of Wands dito, nagpapahinga siya dito, okay? Kumaga, nagpapahinga siya sa stress, sa burden. Meron tong bigat ng emotion na unti-unting iniiwan. So, hindi niya gustong ulitin yung nakaraang struggle, Then, sinabayan pa ng justice dito. So, nakikitaan ko dito, merong imbalance or denials sa nararamdaman niya. Maring hindi niya kayang tanggapin yung kabuuang responsibilidad niya pagdating sa relasyon at sitwasyon ninyo, okay? So, nakikitaan ko dito, meron tong internal na process na healing at pagbabawas ng emotional burden. So, nakakaramdam siya ng feeling relief. Kumbaga, nakakaramdam siya ng relief, ganon. So, sa pagkakabit ng mga problema sa nakaraan. Pero may bahagi sa kanya na hindi pa rin fully honest sa sarili. So, nakikitaan ko dito, hindi ito tungkol sa feelings, ito yung choices niya, okay? So, dito, lumalabas yung Nine of Swords dito, reverse. Then, sinabayan din siya dito ng Five of Pentacles reverse and Eight of Swords upright. So, ito, unti-unti niyang, alam mo yun, unti-unti niyang nakikita yung pag-alis ng anxiety at guilt dito sa Nine of Swords reverse. Hindi na siya ganun kabigat mentally, pero nagkakaroon siya ng long nights and worry at self-reflection, okay? So, sinabayan pa dito ng Five of Pentacles reverse. May hope sa recovery or sa improvement ng sitwasyon. Maring may financial, emotional itong tao na to or relationship relief na dumarating, okay? So, dito, sinabayan pa ng Eight of Swords upright. Kahit ba may improvement, may pakaramdam pa rin ito na trap or stuck. Para bang alam niya na may paraan para lumabas yung problema, pero hindi niya alam kung paano simulan. Ganon. So, nakikitaan ko dito, meron itong emotional recovery at external improvement yung nangyayari, pero may internal barrier pa rin, Pero nakikitaan ko dito yung takot, mental block na humahadlang sa kanya na kumilos o mag-express ng damdamin. Okay? Then dito, lumabas itong Death and the Star reverse and the Queen of Pentacles dito. Okay? Ayan. So, nakikitaan ko din dito, yung bang tipo na, yung bang tipong malaki yung pagbabago or transformation sa personal na buhay dito sa The Death. Then, dito sa Queen of Pentacles and the Star reverse, medyo meron transformation na nangyayari. Okay? So, ito yung indikasyon na
yung bang tipo na nagtatapos at may bagong opportunities or path na dumarating dito sa the death, okay? Meron nung nikitang bagong simula, bagong priorities, or pwede rin mga bagong pananaw, okay? So, dito sa the storyverse, unahin ko muna ito sa storyverse. So, nakikitaan ko dito, yung bang tipo na kahit may transformation, meron tong doubt, okay? So, hindi siya fully optimistic sa future. May pag-aanilangan sa outcome, okay? Then, nakikitaan ko rin dito yung 7 of Cups. Maraming choices, okay? Or possibilities na kanyang iniisip. Para bang nalilito siya sa dami ng option. Hindi lang ikaw yung iniisip ng tao na to. Marami tong iniisip, okay? So, meron nung nakitang potential for renewal at pagbabago sa buhay ng tao na to. Pero may hesitation at confusion pa rin. So, yung puso at isip niya dito, nagko-conflict paminsan-minsan, ano, gusto ng clarity, pero marami siyang iniisip, okay? So, dito, ano, nakikitaan ko rin dito, yung the chariot dito, okay? So, meron nung nakikitang strong, kumbaga strong drive or determination na kumilos dito sa the chariot. Kung papayagan niya ba yung sarili, ganon, okay? Para bang kaya niyang i-take control yung sitwasyon at mag-advance, ganon. So, nakikita ko rin dito, then sinabayan pa ng 6 of Cups reverse dito. So, hindi siya nakatuon sa nakaraan emotionally, yung iba sa inyo. So, kahit may nostalgia or memories, ano, may interesado to siyang, meron tong interesadong hanapin o harapin sa present niya ngayon, okay? Kumbaga, may posibilidad siya sa bagong dynamic kaysa bumalik sa dati. Alam mo yun? So, dito, nakikitaan ko dito, may energy ng pag-move forward. Ganun yung energy ng tao na to. At kontrolin yung action niya. Pero, hindi niya lagi itong ginagamit, ano, kasi nakikitaan ko dito, papunta siya sa emotional maturity na nagsisimula ng lumitaw, okay? Para sa kanya. At gusto niyang i-focus lahat-lahat yung, kumbaga gusto niyang i-focus yung sarili niya, okay? Sa bagong piece ng buhay niya. Ganon. So, nakikitaan ko dito, nag-i-effort siya para sa sarili niya. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, lumabas itong Queen of Pentacles reverse dito, no? Then, Strength upright dito. So, dito sa Queen of Pentacles dito, naka-reverse, meron tong mga challenge sa practical side ng life niya. So, nakikitaan ko dito, pwedeng maaring financial or pwede rin personal boundaries or self-care, ano. So, hindi siya fully grounded sa lahat ng aspeto ng buhay niya rito. Then, sinabay ng upright dito sa taas. So, ibig sabihin, matatag yung loob ng tao na to. Kontrolado siya sa inner energy niya rito. Meron siyang courage ng resilience, okay? Ibang kahit may struggle, kayang-kaya niyang harapin yung emotion at challenge dito, okay? So, yung inner strength niya dito, mas malaki kaysa external struggle. So, nakikita ko dito, emotional intelligence siya dito. Meron akong nakikitang resilience. Kumbaga, ito yung sandata niya eh. Yung pagiging resilience niya dito at yung kanyang talino rito, no? Ito yung pinakasandata niya sa anumang sitwasyon o pagsubok, okay? So, nakikitaan ko dito, yung bang tipo na nasa healing process itong taong ito, unti-unti niyang binabalik yung sarili niya, okay? Mula sa mga masasakit na nangyari sa nakaraan. Nakikita ko dito, merong conflict na nangyayari din sa tao na to, pwedeng confusion, pwedeng choices sa isip niya, no? Pero may drive na kumilos at harapin yung bagong piece ng buhay niya. So, nakikita ko rin dito, transformation and moving forward. Kumbaga, may malaking pagbabago sa buhay niya na nakatingin siya sa future kaysa sa nakaraan. So, nakikita ko dito yung internal strength, okay? Dito, and then dito sa strength, and dito sa Queen of Pentacles reverse, no? Yung bang tipo na kahit may uncertainty na, kumbaga nakikita ko dito, kahit may external challenge, no? Andun yung courage at emotional maturity niya, okay? So, dito nakikitaan ko dito, meron nga lang tong konting hesitation, pero hindi naman siya fully open or expressive sa nararamdaman dahil may doubt nga, ano, at takot. Pero nakikitaan ko dito, unti-unti na itong magkakaroon ng clarity. Okay? So, nakikitaan ko dito yung kabuuan. Medyo meron tong transformation na nangyayari, curiosity. Kahit hindi siya nagpaparamdam, may focus siya sa emotional recovery at self-growth. Okay? At meron tong posibilidad na i-approach ka sa future kung magiging malinaw na sa kanya yung choices at kung paano niya gustong kumilos. Okay?
Ayan, ito na yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.